Akala ko ba hindi ka makakarating, Caleb? Bati kay Caleb ng inang si Faith pagpasok niya sa simbahan. Ngayong araw ang binyag ng kanyang triplets na pamangkin na sina Cassidy, Camila at Caroline. Anak ang mga ito ng kanyang kapatid na si Carter sa asawa nitong si Corinne. I asked my secretary to move my flight, Mom. That's why I'm here. Sagot ni Caleb sa ina. 3 days ago ay nagkaroon ng biglaang business trip si Caleb sa London. Dapat sana ay mamayang gabi pa ang uwi niya sa Pilipinas. Subalit nakahanap ang sekretarya niya ng mas maagang flight pa uwi ng bansa. Pagkatapos kausapin ng ina ay lumapit siya sa unahan ng simbahan kung saan naroon ang mag-asawang Carter at Corinne kasama ang kanilang kapatid na si Olive. Oh, nandito na pala si Kuya Caleb eh. Malaki ang ngiting wika sa kanya ni Olive. Karga nito ang isa sa mga triplets na pamangkin nila, habang ang dalawa pa ay buhat ng mag-asawang Carter at Corinne. Who are you holding, Princess? Tanong niya kay Olive. Si Olive ang bunsong kapatid nila at nag-iisang babae, kaya nakasanayan nila itong tawaging Princess. This one is Cassidy, Kuya Caleb. Si Camila yung hawak ni Kuya Carter, tapos si Caroline yung kay Corinne. Identical triplets ang mga anak ng kapatid na si Carter sa asawa nito. Hindi naman nakapagtataka yon dahil identical triplets din ang magkakapatid na Caleb, Carter at Carson. Teka Kuya Caleb, hawakan mo nga muna tong si Cassidy. Kukunin ko lang yung phone ko sa kotse. Wika ni Olive sa kanya. Kay mami mo ibigay, hindi ako marunong humawak ng bata. Ani Caleb sa kapatid. Mula nang isilang ang triplets na pamangkin ay hindi pa niya nahahawakan ng mga ito. Come on kuya, kaya mo yan. Mabait naman tong si Cassidy. Bago pa siya muling makapagsalita ay ipinasa na sa kanya ni Olive ang 3 buwang gulang na pamangkin nila. Binigyan ni Caleb ng matalim na tingin ng bunsong kapatid. Subalit nang makitang nakatingin sa kanya ang pamangkin ay agad siyang umiti. Hello my beautiful niece. Remember me? I'm Uncle Caleb. Malambing na bati ni Caleb sa hawak na sanggol. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ng pamangkin. Nang mga sandaling yon, tila may mainit na bagay ang lumukob sa puso ni Caleb. Hindi niya maintindihan ng kasiyahang bumalot sa dibdib niya habang hawak ang sanggol sa kanyang bisig. Why are you looking at me like that? Mas gwapo ako sa daddy mo, hindi ba? Pagkausap niya sa pamangkin. Mahinang natawa si Caleb nang humagkikik ng tawa ang bata. Kaya naman nang bumalik ang kapatid niya si Olive at ang mangkukuhanin na nito muli sa kanya si Cassidy, ay hindi niya ito ibinigay sa babae. Parang kani-kanina lang ayaw mong hawakan si Cassidy, tapos ngayon ayaw mo nang ibigay sa akin, Kuya Caleb. Nakangising wika sa kanya ni Olive. Gumawa ka na rin ng sarili mong anak, Caleb. Wika naman sa kanya ng kapatid na si Carter nang lumapit ito at ang asawa sa kanila ni Olive. Kung makapagsalita ka, parang ang dali lang gumawa ng anak ka. Di wala nga akong girlfriend. Sagot ni Caleb sa kapatid. Sa edad na 32 ay single pa rin si Caleb. Sa kanilang triplets na magkakapatid, tanging si Carter pa lang ang kasal at may sariling pamilya. Sign na yan para mag-girlfriend ka, Kuya Caleb. Wika naman sa kanya ng kapatid na si Olive. Sa kasalukuyan ay wala ring nobya si Caleb. Simula nang maging CEO siya ng Buena Vista Tradings, isang subsidiary company ng Buena Vista Industries na pag-aari ng kanilang pamilya, ay ibinuhos na niya ang atensyon at oras sa negosyong hawak. Gusto mong ihanap kita ng girlfriend? Tanong pa sa kanya ng bunsong kapatid. No need, Olive. I'm not interested. Sagot niya sa babae bago muling ibinalik ang atensyon sa pamangkin na nasa bisig. Hindi maikaila ni Caleb ang kakaibang kasiyahang pumupuno sa kanya kapag napapatawa niya ang pamangkin. Mukhang ready ka na rin na magkapamilya, Caleb. Tukso sa kanya ng kanyang tita Lana, isa sa mga pinsan ng kanyang ina na present sa okasyong yun. Girlfriend siguro muna, tita Lana. Bahagyang natawang sagot niya sa tiyahin. Natapos ang araw na yun na puno ng kasiyahan ang dibdib ni Caleb dahil sa presensya ng 3 pamangkin. Kaya naman bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang mag-isa siyang umuwi sa condo unit na tinitirhan. Ilang taon na siyang mag-isang nakatira roon dahil nag-aaral pa lang siya ng kolehiyo ay nakabukod na siya sa mga magulang. Maybe I should really get myself a girlfriend. Or a kid.
Wika ni Caleb sa sarili bago siya matulog ng gabing yon. Kinabukasan, bago mag-alas 8 ng umaga ay nasa opisina na ang binata. Good morning, Sir Caleb. Bati kay Caleb ng kanyang sekretaryong si Sydney. Naabutan niya ang babae sa workstation nito na nakapwesto sa labas ng pribadong opisina niya. Good morning, Sydney. Maglilimang buwan ng sekretarya ni Caleb si Sydney. Ang babae ang pumalit sa dating sekretarya niya na nag-resign dahil piniling mag-abroad. Sa loob ng nagdaang mga buwan ay wala siyang masabi sa work ethics ni Sydney. Napaka-reliable nito. Nakaabot ka ba sa binyag ng mga pamangkin mo kahapon, sir? Tanong sa kanya ng babae. Ngumiti siya. Yeah, all thanks to you, Sydney. Ngumiti sa kanya si Sydney. Nako, wala yun, sir. Trabaho ko naman bilang sekretary mo na tulungan ka sa mga ganung bagay. But I ask you on a weekend and that's outside of working hours. Katuwiran niya rito. So, if you have nothing else to do after work, I'll treat you to dinner later. I hope that's fine with you. Ay, talaga, sir? Seryoso ba yan? Kasi hindi ko talaga tatanggihan yung free dinner mo. Malaki ang ngiting sagot nito. Mahina siyang natawa sa reaksyon ni Sydney. Of course, I'm serious. Dinner's on me later, okay? Asahan ko yun, sir, ha? Thank you. Isang beses pa siyang ngumiti sa babae bago ito nalagpasan para dumiretso sa kanyang opisina. Samantala, nang tuluyang makapasok si Caleb sa pribadong opisina nito, ay kinagat ni Sydney ang ibabang labi para pigilan ang impit na tili na gustong kumawala. Oh my God! Sabay kami magdi-dinner ni Sir Caleb mamaya. Wika niya sa isip habang mag-isa sa working station. Kaya naman bago niya simulan ng trabaho ay nagpadala siya ng text message sa pinsang si Soda na hindi siya makakasabay ditong maghapunan dahil ititreat siya ng kanyang gwapo at mabait na boss. Hindi tuloy mawala ang ngiti sa mga labi ni Sydney habang nagtatrabaho. Ang tagal ng oras? Excited na ako mag-dinner kasama si Sir. Mahinang wika ni Sydney sa sarili habang nakaharap sa laptop. Sydney? Muntik na siyang mapatalon sa kinauupuan nang marinig ang boses ng boss. Paglingon niya ay nakita niya itong nakatayo sa pintuan ng opisina nito. Sir, may kailangan ka? Nakangiting tanong niya sa lalaki. I'll just visit Dylan in his office. Paki-prepare ng De La Rosa file pagbalik ko. I need to review it. Anito sa kanya na ang tinutukoy na Dylan ay ang Vice President for Operations ng kumpanya. Noted po, sir. Mabilis na sagot niya. Shucks, sana hindi niya narinig ang sinabi ko kanina. Wika ng dalaga sa isip habang sinusundan ng tingin ang papalayong multo ni Caleb. Sydney was secretly in love with her boss, but Caleb doesn't know about it. Hindi naniniwala si Sydney sa love at first sight. Subalit nagbago ang lahat ng yon nang makilala niya si Caleb. Unang nakita ni Sydney si Caleb sa isang coffee shop sa Maynila. Unang beses pa lang na dumapo ang mga mata niya sa binata ay agad na siyang nahulog dito. Nang marinig niya ang pangalan nito mula sa barista ng coffee shop, ay hindi siya nag-aksaya ng panahon na alamin ang buong pangalan ng binata. Hindi naman nahirapan si Sydney dahil nalaman niyang businessman ito at kilala ang pamilyang kinabibilangan nito. Isa itong Buena Vista, isa sa mga pinakamayamang angkan sa buong bansa. Nang malaman niyang nangangailangan si Caleb ng bagong sekretarya, ay walang pag-aalinlangan siyang nag-apply. Sa kabutihang palad ay natanggap si Sydney bilang sekretarya ng binata. At sa loob ng 5 buwang pagtatrabaho niya sa lalaki ay wala siyang pagsisisi sa desisyong ginawa. Wala siyang maipintas kay Caleb bilang boss. Bukod sa magaling itong leader ay mabait ito sa mga empleyado. 3 oras pa ang lumipas ay natapos na ang oras ng trabaho ni Sydney. Inaayos niya ang workstation niya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Caleb. Are you good to go, Sydney? Ready na, sir. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Nakangiting sagot niya rito. Bago pa man lumabas si Caleb ng opisina ay siniguro na niya na nakapag-ayos na siya ng sarili. Sorry, I was about to leave when one of my brothers called me. Hinging pa umanhin ng binata. Sa 5 buwang pagtatrabaho ni Sydney kay Caleb, ay minsan lang niya nakita ang 2 kapatid ng kanyang boss. Dahil identical triplets ang mga ito ay malaki ang hawig ng mga ito sa isa't isa.
Subalit magkakamukha man ng mga to, para kay Sydney ay angat na angat pa rin ang kagwapuhan ni Caleb. Ito naman sir, okay lang yun. Ikaw dong boss kaya okay lang na paghintayin mo kami mga empleyado mo. Magaang wika niya sa lalaki bago kinuha ang handbag. Still, boss or not, I don't like anyone waiting for me. Sagot ni Caleb na nakapagpangiti na lang kay Sydney. Hay, kaya kita lalong nagugustuhan sir eh, dahil sa mga salita mong ganyan. Sagot ni Sydney sa binata sa kanyang isip. Pumasok sila ni Caleb sa elevator. Silang dalawa lang sa yun kaya naman amoy niya ang mamahaling pabango ng binata. Mabait na boss, gwapo, tapos mabango. San ka pa? Pilyang wika ni Sydney sa isip habang tahimik na katabi ang binata. Saan mo pala gustong kumain? Baling sa kanya ni Caleb habang bumababa ang elevator patungo sa basement parking ng gusali. Sa puso mo, sir. Wala sa sariling sagot ni Sydney sa lalaki. What? Sa puso ko? Kunot ang noo at nagtatakang gagad ni Caleb. Pangalan kasi ng restaurant yon sir. Sa puso mo. Mabilis na palusot niya sa binata. Madalas ko yung kainan sa Davao City. Kaso hindi ko alam kung meron dito sa Manila. Wala yata. Really? Anong specialty ng restaurant na yun? Mga dessert sir. Sagot niya. Pero wala pa akong nakikitang branch nun dito sa Manila kaya sa iba na lang tayo kumain. Can you suggest another place? Bahagya siyang napanguso. Ikaw na bahalang mag-decide, sir. Ikaw naman tong manilibre eh. But I'm the one treating you. Ano bang gusto mo kainin? Ikaw, sir. Ako? I mean, ikaw ang bahala, sir. Kagat ang ibabang labi na paglilinaw niya. Hindi naman ako maarte sa pagkain. Kumakain ako ng kahit ano. Wala rin akong allergy. Alright. Bahagyang natawa si Caleb. Kasabay niyon ay ang paghinto ng elevator sa basement. Dumiretso sila ng amo sa kotse nito. Hindi yun ang unang beses na nakasakay si Sydney sa sasakyan ng binata dahil ilang beses na siyang naisama ni Caleb sa mga meeting nito sa labas. Sa huli ay dinala siya nito sa isang Italian restaurant. Napansin niyang kilala na ito ng waiter doon. Paborito namin itong puntahan ng family ko. Para-pareho kasi kaming mahilig sa pasta at pizza. Paliwanag ni Caleb. Galante mo naman, sir. Dito mo pa ako dinala. Okay lang naman ako sa Jollibee. Namimiss ko na rin kumain doon. Namimiss? Hindi ka ba madalas kumain ng fast food? Tumikim siya bago alanganing umiti sa binata. Sir, medyo healthy living kasi ako kaya umiiwas na ako sa fast food. Umiiwas ka pala sa fast food pero gusto mong dun kita dalhin? Ngumuso siya. Sir, okay lang naman kumain dun paminsan-minsan. Pero kung sa bagay, ikaw sigurong hindi kumakain dun. Sa sobrang kaswal ng pakikipag-usap ni Caleb sa mga empleyado nito, ay nakakalimutan na rin ni Sydney ang estado nito sa buhay. Nakabilang ang pamilya ni Caleb sa isa sa mga pinakamayamang angkan sa buong bansa. Mali ka, kumakain ako sa fast food. Favorite ko nga yung french fries ng McDo. Bahagyang nakangising sagot ni Caleb. Talaga, sir? Bibigyan kita ng french fries next time. Nahinto sila sa pag-uusap nang dumating ang waiter. Isang beses lang pinasadahan ni Sydney ang menu bago bumaling sa waiter. I would like to have white wine pasta with mushroom and leeks. And please, replace the dill with tarragon. Thank you. Swabing wika ni Sydney sa waiter sa perpektong Ingles. Nang ibaling niya ang tingin kay Caleb ay napansin niyang nakatitig sa kanyang boss. Tumikim naman si Sydney bago maliit nang umiti sa kaharap. Sir, nakakain na kasi ako dito kaya familiar ako sa menu. Dito kasi ako dinala ng nakadate ko dati. Ang totoo ay ilang beses nang nakakain si Sydney sa eksklusibo at mamahaling restaurant na yon, kasama ang kanyang pinsang si Soda na mahilig sa Italian cuisine. Subalit hindi niya yun maaaring sabihin sa binata dahil nagsinungaling siya kay Caleb tungkol sa estado ng buhay niya. Anak si Sydney ng isang hasyendero sa Davao. Malaki ang pag-aaring lupain ng kanyang pamilya sa probinsya nila. Sa katunayan ay nakapag-aral siya sa ibang bansa.
Hindi yun alam ni Caleb dahil ang tanging pinaalam niya sa lalaki ay isa lang siyang karaniwang empleyado sa Davao na naghahanap ng mas magandang oportunidad sa Maynila. Alam niyang kapag sinabi niya sa lalaki ang tungkol sa estado ng buhay niya, ay pagtatakhan siya nito. Bakit nga naman mag-a-apply bilang sekretarya nito ang isang hasyenderang tulad niya? Really? And that guy you went on a date with, is he your boyfriend now? Hindi sir. Binasted ko rin siya. Bakit naman? Ikaw kasi ang gusto ko eh. Ngaling-ngaling isagot niya sa kaharap. Subalit sa halip na sabihin yon ay ngumiti na lang siya. Wala eh, hindi ko gusto sir. Sa loob ng 25 taon ay hindi pa nagkakanobyo si Sydney. Marami rin ang nanligaw at nagpahayag ng interes sa kanya. Subalit wala siyang nagustuhan ni isa sa mga ito. Tanging si Caleb lang ang lalaking nakakuha sa atensyon niya. Kaya naman ang mapagtanto niyang gusto niya ang lalaki sa unang pagkakataong nasilali niya ito, ay gumawa siya ng paraan para makalapit sa binata. Ikaw sir, bakit wala kang girlfriend? Lakas loob na tanong ni Sydney sa lalaki. I guess I still haven't found the right woman for me. Baka naman kasi nasa tabi-tabi lang yung right woman para sa iyo sir, hindi ka lang tumitingin. Hindi niya napigilang sabihin sa kaharap. Mahinang natawa si Caleb. You think so? Oo naman sir. Ano bang type mo sa babae? Akmang magsasalita si Caleb nang marinig nila ang malakas na iyak ng isang bata. Sabay silang bumaling ni Caleb sa katabing mesa. May kasamang bata ang babaeng customer sa katabing mesa nila. Sa hula ni Sydney ay mag-iisang taon na ang bata. Napansin pa niya na namutla ang babae na marahil ay ina ng bata dahil sa komosyong dulot ng anak nito. Excuse me for a while, Sydney. Wika sa kanya ni Caleb. Nabigla siya nang biglang tumayo ang binata mula sa mesa nila at lapitan ang mag-ina sa kabilang table. Pinanood niya kung paano mag-volunteer si Caleb na kargahin ng bata mula sa ina nito. Ganoon na lang ang pag-awang ng mga labi ni Sydney nang biglang tumahan ang bata sa bisig ni Caleb. Ilang minuto nitong kinerga ang bata bago nito yun ibalik sa ina nito na labis ang pasasalamat kay Caleb. Marunong ka palang magbuhat ng bata, sir? Namamanghang wika ni Sydney kay Caleb pagbalik nito sa mesa nila. Dahil sa nasaksihan ay tila lalo pang nadagdagan ang nararamdaman niya para sa binata. Believe it or not, first time ko nakarga ang mga pamangkin ko kahapon. I didn't expect taking care of kids would be fun. Bahagyang natawang sagot ni Caleb. Bagay ka palang maging daddy, sir. Talaga? Tila nasisiyahang tanong ni Caleb. Oo, sir. Sagot niya. Lalo na kung daddy ng mga anak ko. Gusto niyang idugtong sa isip. Subalit sa halip na isa tinig yon ay iba ang sinabi niya. Ang galing mo nga magpatahan ng bata eh. Ibig sabihin may parental instinct ka, sir. Malawak nang ngumiti si Caleb. Thanks, Sydney. Come on, let's eat now. Nagsimula silang kumain. Isang oras pa lang ang lumipas ay natapos sila at lumabas na rin ang restaurant. Come on, ihahatid na kita. Alok ni Caleb sa kanya. Hindi na sir, magta-taxi na lang po ako pa uwi. Ayon si Sydney. Dahil sa pamimilit ng binata ay sumang-ayon na siya rito. Ang totoo ay gusto rin naman niyang makasama pa si Caleb. Saan kita ihahatid? Tanong ni Caleb pagpasok nila sa kotse nito. Sa Felicity Tower, sir. Doon ako nakatira kasama yung pinsan ko na may-ari ng unit. Ilang minuto pa ay nakarating sila sa tapat ng condo tower kung saan nakatira si Soda. Thank you sa paghatid at sa pa-dinner, sir. Nag-enjoy ako. Pasasalamat niya sa binata. You're welcome, Sydney. See you tomorrow at the office. Okay, sir. Ingat ka. Malaki ang ngiting umakyat si Sydney sa condo unit ng pinsang si Soda. Naabutan niya ang pinsan sa harap ng TV. Ang laki ng ngiti mo ah. Kumusta ang dinner mo kasama ang boss mo? Tanong sa kanya ng babae. Pinsan niya si Soda sa mother's side. Dahil magkasing edad sila ng babae ay malapit sila sa isa't isa. Hindi tulad niya, sa Maynila nagtapos ng pag-aaral ng pinsan at dito na nanirahan na makapagtapos ng kolehiyo. Naupo siya sa tabi ng pinsan at masayang bumaling dito.
Dinala niya ako dun sa paborito mong Italian resto, tapos sinatid pa niya ako dito pa uwi. Grabe, he's such a gentleman, Soda. Tapos kanina nalaman ko bang daddy material siya. Daddy material? Ikinuwento niya kay Soda kung paano napatahan ni Caleb ang umiiyak na bata sa katabi nilang mesa kanina. Bagay sa kanya maging daddy, Soda. Lalo na kung daddy ng magiging anak ko. Natatawang napailing sa kanya ang pinsan. Halos kalahating taon ka ng sekretary ni Caleb Navarro. Wala ka pa bang balak na umalis? Paano na lang kapag nalaman ng parents mo na ang unika iha nila nagtatrabaho bilang hamak na sekretary dito sa Maynila? Ang pinsan lang niyang si Soda ang nakakaalam na nagtatrabaho siya dito sa Maynila bilang isang sekretarya. Ang alam ng mga magulang niya sa probinsya ay nasa Maynila siya upang personal na asikasuhin ang business na itinayo nila ng pinsan. Ang hindi alam ng mga ito ay silent partner lang siya sa coffee shop business ng pinsan. At ang totoo ay nagtatrabaho siya bilang executive secretary ng CEO ng Benavista Tradings. Paano ako aalis sa trabaho? Ipakiramdam ko habang tumatagal. Lalo lang ako nahuhulog kay Sir Caleb. Sinasabi mo na lalo ka nai-inlove dyan sa boss mo, pero wala ka namang ginagawa para makuha ang atensyon niya. Kung sana inaakit mo yung si Caleb Navarro, edi sana may kinahihinat na niyang pagtatrabaho mo bilang sekretary niya. Nakaingos na pangaral sa kanya ni Soda. Ano ka ba naman, Soda? Siyempre may hiya pa rin ako kahit papano, no? Kahit gusto ko siya, ayaw ko rin namang basta-basta umamin sa kanya. Besides, I'm working as one of his employees. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin kapag nagtapat ako sa kanya? Baka sisantihin pa niya ako kapag ginawa ko yun. So ano, ganyan ka na lang. Kontento ka na lang na hanggang sekretary ka lang niya. Bumuntong hininga siya bago ngumiti. Masaya naman ako na lagi ko siyang nakikita at nakakausap araw-araw. That's enough for now. Fine, kung masaya ka naman dyan sa ginagawa mong yan. Wika ni Soda bago nito ibinalik ang atensyon sa pinapanood. Kinabukasan ay muling pumasok si Sydney sa opisina. As usual, gumuhit ang ngiti sa mga labi niya nang dumating si Caleb. Napakagwapo ng binata sa suot na Amerikana. Good morning, sir. Bati ni Sydney sa lalaki. Good morning, Sydney. Follow me to my office, please. May gusto akong i-discuss sa'yo. Pagkatapos siyang lagpasan ng binata ay agad siyang nag-ayos para sumunod dito. Dala ang planner ay pumasok siya sa pribadong opisina ni Caleb. What is it that you want to discuss, sir? I have a special task for you, Sydney. Gusto kong ihanap mo ako ng baby maker. Nalaglag ang panga ni Sydney sa sinabi ng kaharap. Ano ulit yon, sir? Baby maker? Tumango si Caleb. Last night after I went home alone in my place, I realized that I want to have a kid of my own. I feel like I'm now ready for fatherhood. Pero dahil wala naman akong karelasyon ngayon, my best option is to look for a baby maker. So gusto kong ihanap mo ko ng babaeng magbibigay ng egg cell at magdadala ng anak ko through artificial insemination. Teka sir, sigurado ka ba dyan? Tanong niya kay Caleb nang maproseso niya ang sinabi nito. I'm serious about this, Sydney. Like I said, gusto kong ihanap mo ko ng babaeng magdadala ng magiging anak ko. Seryosong sagot ng lalaki. Wala sa sariling tumango siya sa kaharap. Okay, sir. Pero anong klaseng babae ang kailangan kong hanapin para maging baby maker mo? Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay nagpapahanap si Caleb ng babaeng magdadala ng anak nito. Mas okay na yon. Kaysa naman bigla na lang siyang maghanap ng babaeng papakasalan, hindi ba? Wika kay Sydney ng isang bahagi ng isip. I want a woman of legal age, preferably in her mid-20s to early 30s, physically and mentally healthy, with no history of genetic disease. Ayoko rin ng may criminal record. Mabilis na isinulat niya sa hawak na planner ang mga sinabi ni Caleb. How about physical traits, sir? May preference ka ba pagdating sa looks? I think you should consider that kasi ayaw mo naman siguro magkaroon ng pangit na anak, di ba? Tumingin sa kanya si Caleb at tila naaliw na nag-angat ng kilay. Well, hindi ba ako gwapo, Sydney? Ha?
Siyempre naman gwapo ka, sir. Pero kasi kalahati lang ng genes mo yung makukuha ng anak mo, di ba? Yung kalahati manggagaling sa baby maker na kukunin mo. So, kailangan maganda rin siya para siguradong maging maganda o gwapong magiging anak mo. Then I'll leave that to you, Sydney. May tiwala naman ako sa taste mo eh. Sigurado ka, sir? Ngumiti sa kanya si Caleb. I trust your judgment, Sydney. Pero kapag nahirapan ka, just do some applicant screening. Ako na mamimili sa huli. Teka, sir. Di ba malaki yung bayad sa mga ganyan? Magkano ngayon offer mo sa magiging baby maker mo? I'm willing to pay her up to 10 million. Seryosong sagot ni Caleb. Sa sinabing yun ng binata ay lalong napatunayan ni Sydney na seryoso at talagang desidido ang binata na magkaanak. I will also provide all her needs and take care of her from the moment she gets pregnant until she delivers my child. I will personally supervise her pregnancy. Pagpapatuloy pa ni Caleb. Ibig sabihin, sir, willing kang itara ang babaeng yun sa kondo mo? Tumango ang binata. If that's how I could make sure of her safety, then yes. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumabas na ang dalaga sa opisina ni Caleb. Habang pabalik sa workstation niya ay hindi makalimutan ni Sydney ang mga sinabi ni Caleb. Ang swerte naman ang makukuhang baby maker ni Sir Caleb. Hindi lang siya magiging milyonarya. Halos 1 taon pa niyang makakasama si Sir. Wika ni Sydney sa isip. Habang muli niyang binabalikan ng mga isinulat sa planner, ay isang ideya ang biglang sumagi sa isip niya. What if ako na lang ang mag-apply na baby maker niya? Sa buong maghapon ay hindi nawala sa isip ni Sydney ang ideyang yon. Kaya naman isang desisyon ang nabuo niya. Bago siya matapos sa trabaho ng araw na yon ay pinasok niya si Caleb sa opisina nito. What is it, Sydney? Tanong sa kanya ni Caleb. Mula sa kaharap na laptop ay napunta sa kanya ang atensyon nito. Lumunok si Sydney bago sinalubong ang tingin ng lalaki. I'll do it, sir. What will you do? Nagtatakang tanong ng kaharap. I'm willing to bear your child. Ako na lang ang kunin mong baby maker, sir. Nakita niya ang pagkabigla sa gwapong mukha ng kanyang boss. Bago pa ito makapagsalita ay inunahan na niya to. Pasado naman ako sa qualifications mo, di ba? Physically and mentally healthy ako. Wala akong history ng malalang sakit. Wala akong criminal records. At higit sa lahat, maganda ako. Hindi ko lugi sa genes na makukuha ng magiging anak mo sa akin, sir. Seryoso ka ba, Sydney? Nakaawang ang mga labing tanong ni Caleb. Seryoso ako, sir. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. I've been thinking about this for the whole day. Naisip ko na kaysa maghanap ako ng iba, bakit hindi na lang ako mag-apply na baby maker mo? Malaking tulong para sa akin yung 10 milyon na ibabayad mo, sir. You're well aware na wala kang magiging habol sa batang isisilang mo, hindi ba? Alam ko, sir. Wala kang magiging problema sa akin. I've been working as your secretary for 5 months. Siguro kahit paano naman, pinagkakatiwalaan mo na ako. Of course, I already trust you, Sydney. But you see, you're my secretary. I need you right now. Hindi ako basta-basta makakahanap ng ipapalit sa'yo. Pwede pa rin naman ako magtrabaho kahit nabuntis na ako, sir. Hindi naman ako basta-basta magre-resign agad. Katwiran niya sa binata. Hindi agad nakapagsalita si Caleb at nanatili lang na nakatingin sa kanya. Sir, pag-isipan mo sanang mabuti. But whatever your decision may be, I will respect it. Okay. Sagot ni Caleb na nagpakorap kay Sydney. Okay? What do you mean, sir? Payag ka nang ako maging baby maker mo? Ngumiti sa kanya ang lalaki. You're right. Mas magiging madali ang lahat kung kukuha ako ng babaeng kilala ko at pinagkakatiwalaan ko na. So yes, pumapayag ako na ikaw ang magdala ng anak ko. Namilog ang mga mata ng dalaga kasabay ng pagdiriwang ng dibdib niya. Isang malawak ng ngiti ang ibinigay niya sa kaharap. Thank you, sir. Promise hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Gumanti ng ngiti ang lalaki. I trust you, Sydney. Bukas na bukas din kakausapin ko ang lawyer ko para sa magiging kasunduan natin.
Tumango siya kay Caleb at muling nagpasalamat dito. Nang gabing yon, pag-uwi niya mula sa trabaho ay pinaalam niya sa pinsan ang napag-usapan nila ng kanyang boss. Oh my God, Sydney! What were you thinking? Bakit ka nagpresentang maging baby maker ng boss mo? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Soda. Hinarap niya ang pinsan. Inaasahan na niya ang reaksyon nito. Maging siya man ay hindi mapaniwalaan ng desisyong ginawa. Naisip ko yung pinag-usapan natin kagabi, Soda. I realized that you're right. Alam ko sa sarili kong mahal ko si Caleb. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan para mapansin niya ako at makuha ko ang loob niya. Kapag dinala ko magiging anak ni Caleb, magkakaroon kami ng connection sa isa't isa. Ititira niya ako sa kondo niya. I could use that chance to make him fall for me. Paliwanag niya sa pinsan. But sacrificing your own body and putting yourself in danger, Sydney? Akala mo ba ganun lang kadali magbuntis? You'll be carrying his baby for 9 months. At paano kung sa huli hindi naman ma-inlove sa'yo yung boss mo? Wala ka nang ang magiging karapatan sa batang isisilang mo, uuwi pang luhoan niyang puso mo. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya sa pinsan. Napag-isipan ko na lahat ng yan, Soda. Kung hindi ko man nakuha ang puso ni Caleb sa bandang huli, at least masasabi ko na sinubukan ko. Mas mabuti na yun kaysa sa wala akong gawin, hindi ba? Napailing na lang sa kanya ang pinsan. I can't believe you, Sydney. Hindi ako makapaniwalang ganyan kakabaliw sa lalaking yan at willing kang magbigay ng eggcell at pahiramang matris mo sa kanya. They say people in love do crazy things. I guess I'm one of them. So paano yan? Hindi ka makakauwi sa Davao for at least a year. Paano kapag hinanap ka ng mga magulang mo? Paano pag pinuntahan ka dito sa Manila? You know my parents won't come to Manila. Sagot niya sa pinsan. Parehong ayaw ng mga magulang niya sa syudad, kaya alam niyang malabong umalis sa mga ito sa hasyenda nila. Bahala ka na nga kung saan ka masaya, Sydney. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka pababayaan ng lalaking yan sa pagbubuntis mo, ha? Sa huli ay wika ni Soda. Niyakap ni Sydney ang pinsan. Thank you sa support, Soda. Don't worry, kapag na-inlove ka at may ginawa kang kagagahan para sa lalaki, susuportahan din kita. Sira, natatawang sagot ng pinsan. 2 araw ang lumipas. Pinag-usapan nila ni Caleb ang gagawing procedure ng dalaga. Nagpirmahan na rin sila ng kontrata ng binata. 2 linggo pa ang lumipas ay magkasama sila ni Caleb na nagpunta sa ospital para sa artificial insemination procedure na gagawin kay Sydney. 1 linggo nang nakararaan mula nang kumonsulta sila ng binata sa doktor at yun ang magiging subok nila. Are you really sure about this, Sydney? Tanong sa kanya ni Caleb habang naghihintay sila sa labas ng klinik. Sir, ngayon mo ba ako tatanungin kung kailan nandito na tayo? Nakangusang baling niya sa binata. I just want to make sure you're 100% into this, Sydney. Siguradong sigurado ako, sir. Medyo kinakabahan lang ako. Normal naman siguro yon. Hindi niya inaasahan ng hawakan ni Caleb ang kamay niya. You don't have to be nervous. I'm here, Sydney. I'll take care of you. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ginawa ng binata. Yun ang unang beses na hinawakan ni Caleb ang kamay niya. Kaya naman ganoon na lamang ang epekto niyon sa kanya. Thank you, Sir Caleb. Ngumiti sa kanya ang binata. You may not know this, but my brothers and I are product of artificial insemination. Talaga, sir? Nabiglang tanong ni Sydney sa lalaki. Tumango si Caleb. Yes. Yung mommy namin, bumili siya ng sperm cell sa fertility bank para mabuo kami magkakapatid. We were already 4 years old when we met our father. Aksidenteng nagkakilala ang mommy namin at ang donor ng sperm cell na binili niya, which happens to be our father. Bago pa malaman ng daddy namin na may anak sila ni mommy, which happens to be us triplets, he was already in love with our mother. Wow, ang ganda naman pala ng love story ng parents niyo, sir. It's like they're literally destined for each other. Namamanghang komento ni Sydney. Ngumiti si Caleb. But before our mother met our dad, she was alone raising us, her 3 kids.
Kaya alam ko kung anong hirap na pinagdaanan ni Mommy sa pagpapalaki sa amin dahil mag-isa lang siya. So I promise you, Sydney, hindi ko ipaparana sa'yo yun. Marahan itong pinisil ang kamay niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. I will be with you through every step of your pregnancy. Wala man tayong relasyon. Pinapangako ko sa'yo na aalagaan kita at ang anak ko na mabubuo sa sinapupunan mo. Namalayan ni Sydney na namuo na ang luha sa sulok ng mga mata niya. Thank you, Sir Caleb. Kilala ko rin kung anong klaseng lalaki ka, kaya alam ko na hindi mo ako pababayaan. Ilang minuto pa ang lumipas ay isinagawa na ang pagtatanim sa kanya ng binhi ni Caleb. Ayon sa OB-GYN na nagsagawa ng procedure, ay kailangan niyang bumalik pagkatapos ng 4 na linggo o kapag nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang katawan upang malaman kung matagumpay siyang nagbuntis. Once we confirm that you're pregnant, you'll be moving with me, Sydney. Is that fine with you? Tanong sa kanya ni Caleb habang pauwi sila ng binata. Oo naman, sir. Kasama yun sa kasunduan natin, di ba? Ang totoo ay yun nga ang gustong-gustong mangyari ni Sydney. Ang tumira siya sa iisang bubong kasama si Caleb. Pero sa tingin mo, sir, mabubuntis ako agad sa unang subok natin? I'm positive about it, Sydney. We're both healthy and you're fertile right now. Naniniwala rin ako na malakas ang sperm ko. Bahagya siyang natawa sa huling sinabi nito. Sabagay, feeling ko rin, sir. Sagot niya habang hawak ang maimpis na tiyan. Sa sumunod na araw ay normal na nagpatuloy ang buhay ni Sydney. Mabilis na lumipas ang 3 linggo. Araw ng Sabado, nakaramdam ng pagkahilo si Sydney pagkatapos niyang mag-almusal. Agad niyang ginamit ang pregnancy test kit na binili niya ilang araw nang nagdaan. Namilog ang mga mata ni Sydney nang makita ang 2 guhit sa pregnancy test kit, indikasyon na nagdadalang tao siya. Malakas ang tibok ng pusong tinawagan niya si Caleb. Sydney. Bungad sa kanya ng pamilyar na boses ng lalaki mula sa kabilang linya. Kinagat niya ang ibabang labi at ikinalma ang nagwawalang dibdib. Sir Caleb, I think I'm already pregnant. Nakarinig siya ng tila nabasag sa kabilang linya pagkatapos ay mahinang mura ng binata. Sir, okay ka lang? I'm sorry. The mug I was holding slipped from my hand. Nagkakape kasi ako nung tumawag ka. Okay ka lang, sir? Baka masugatan ka. Don't worry about me, Sydney. I'm fine. Listen, get dressed now, okay? I'll pick you up. Pupunta tayo sa doktor ngayon. Kulang 1 oras nga ang lumipas ay dumating si Caleb at sinundo siya sa lobby ng kondo. How are you feeling? Marahang tanong sa kanya ng lalaki. Okay naman ako ngayon, sir. Kaninang pagising ko, nahilo ako kaya naghinala na ako na buntis ako. Ipinakita niya rito ang resulta ng pregnancy test kit. 2 lines mean I'm pregnant. You're pregnant? Mahinang anas ni Caleb na tila hindi makapaniwala sa narinig. According dyan sa pregnancy test kit, sir. Pero hindi pa tayo sigurado. Naputol ng sinasabi ni Sydney nang bigla siyang kabigin ni Caleb at maso yung halikan sa gilid ng sentido. Oh God, thank you, Sydney. Bumilis ang tibok ng puso niya kasabay ng pamumula ng muka. Sa kabila niyon ay pinilit niyang magsalita. Saka ka na mag-thank you kapag sigurado na, sir. I'm positive about it, Sydney. That's why I'm already thanking you. Bahagyang lumayo sa kanya si Caleb. Tila natigilan ang lalaki nang makita ang gulat niyang ekspresyon. Oh, I didn't mean to hug and kiss you. Masyado lang akong naging masaya sa ibinalita mo. Tumikim siya at ngumiti sa binata. Okay lang, sir. Kunway tipid ang ngiting sagot niya sa binata. Kahit nga wag mo na akong pakawalan eh. Dugtong pa niya sa isip. Pagdating sa ospital ay nakumpirma nila ni Caleb na buntis na nga siya. Ayon sa doktor ay masyado pang maaga para makita sa ultrasound ang dinadala ni Sydney. Kaya kailangan pa nilang bumalik pagkatapos ng ilang linggo. Are you okay, Sydney? You look like you're about to cry. Marahang tanong sa kanya ni Caleb paglabas nila sa ospital. Bumaling siya sa binata at ngumiti. Na-overwhelmed lang ako, sir.
Hindi ko inaasahan na ganito pala maging reaction ko kahit na alam kong baby maker mo lang ako. Masuyo nitong hinawakan ng kamay niya. Thank you for doing this for me, Sydney. Lumabi siya sa binata. Sir naman, tama na yun, thank you. Hindi naman libre to, di ba? I know I'm paying you to bear my child, but you're putting yourself in danger for this. Kaya hindi ako magsasabang magpasalamat sa'yo. Alam ko na hindi madaling magbuntis at magdala ng bata sa loob ng 9 na buwan. Kaya asahan mo na aalagaan kita sa mga panahong yun. Grabe ka naman, sir. Pinapaiyak mo naman ako dyan sa mga sinabi mo eh. Tila natarantang inabutan siya ng tissue ni Caleb nang mapansin ang nagbabadyang luha sa mga mata niya. I'm sorry, Sydney. I didn't mean to make you cry. Suminghot siya bago ngumiti sa binata. Okay lang, sir. Hindi naman talaga ako iyakin so siguro dahil sa hormones to. Sensitive pala talaga ang emosyon ng mga buntis. Marahang ngumiti si Caleb kasabay ng paghaplos ng daliri sa isang kamay niyang hawak pa rin ito. Stop crying now, okay? Baka isipin ng anak ko pinapaiyak kita. Tears of joy naman to, sir. Siguro naman mararamdaman din ng anak mo, no? Bahagyang natawa ang lalaki. Wait, I think you should stop addressing me as sir. Just call me Caleb from now on, lalo na kapag wala naman tayo sa opisina. Sigurado ka, sir? Caleb na nga lang. Napanguso siya para pigilan ang ngiting gustong gumuhit sa mga labi niya. Fine, Caleb. Lumawak ang ngiti ng lalaki. There, better. So what do you want to do now? Nagugutom ka ba? Do you want to eat? Sa tanong na yun ni Caleb ay bigla na lang nakaramdam ng gutom si Sydney. Parang gusto ko ng bulalo. Bulalo? Tumango siya rito. Gusto ko ng bulalo, sir. Caleb. Yung maraming sahog na mais at patatas. Tulad ng madalas iluto ni Manang Rosal. Who's Manang Rosal? Si Manang Rosal ang isa sa kasambahay at cook ng pamilya ni Sydney sa probinsya. Yun ang isa sa mga kasambahay ng kaibigan ko sa probinsya. Madalas akong imbitahan ng kaibigan kong yun sa bahay nila kaya nakakakain ako ng mga luto ng kasambahay nila. Palusot niya. Alright, maghanap tayo ng restaurant na nagsiserve ng bulalo. Ngiti sa kanya ng lalaki. Kagat ang labing bumaling siya kay Caleb. Hindi ka marunong magluto ng bulalo? Parang gusto ko kasi yung luto mo. Tumikim si Caleb at bahagyang napakamot sa panga. Hindi ako marunong magluto ng bulalo. Adobo at sinigang lang ang Filipino dish na alam kong lutuin. For now, maghanap na lang tayo ng restaurant na merong masarap na bulalo, okay? But I promise, next time ipagluluto kita. Talaga? Ipagluluto mo ka next time? Promise yan, sir, ah. Caleb? Na-excite na tanong ni Sydney. Oo naman, basta yung kaya kong lutuin. Sagot nito na siyang lalong nagpalawak sa ngiti ng dalaga. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa isang restaurant na nagsiserve ng mga special Filipino dishes. Ano pang gusto mo aside sa bulalo? Tanong ni Caleb habang tinitingnan ng menu. Bulalo lang ang gusto ko, tapos mainit na kanin at sausawan na toyo at kalamansi. Toyo at kalamansi? Hindi ba dapat patis? Toyo ang gusto ko eh. Nakalabing sagot niya. Bahagya namang natawa si Caleb. Alright. I guess tama nga yung nabasa ko. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa babaeng naglilihi. Ilang sandali pa ay dumating na ang order nila. Nanilog ang mata ni Sydney nang ilapag ng waiter ang malaking bowl ng bulalo sa harap niya. Come on, kain na Sydney. Untag sa kanya ng binata. Tumango siya sa lalaki bago nagsimulang kumain. Hindi niya napigilan ang luhang tumakas sa mata pagkatapos tikman ang sabaw ng bulalo. Sydney, what's wrong? Hindi ba masarap? Napaso ka ba? Agad siyang dinaluhan ni Caleb. Hinawakan nito ang pisngi niya at pinalis ang luhang lumandas doon. Sunod-sunod na umiling siya. Nothing's wrong. Napaluha lang ako kasi masyado akong nasarapan. This is so good, Caleb. Napaawang ang labi ng binata pagkatapos ay mahina itong natawa. You had me worried, woman. Akala ko kung ano nang nangyari. Lumabi siya bago lumunok. Sorry, hindi ko napigilan eh. Bigla na lang bumagsak yung luha ko. Hindi naman ako ganito nung hindi pa ako buntis.
Hey, don't apologize. Nagulat lang ako. Marahang sagot ni Caleb. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng umiyak dahil sa bulalo. Ang sarap kasi eh. Tila naaaliw nang ngumiti si Caleb. I can see that. Sige na, kumain ka na. Tulad ng sinabi ni Caleb ay pinagpatuloy niya ang pagkain. Halos napangalahati na niya ang kanin sa plato niya nang mapansin niya na pinagmamasdan lang siya ni Caleb. Gusto mong tikman itong bulalo? Nahihiyang alok niya sa lalaki. Nakangiting umiling si Caleb. Hindi na, baka kulang pa sa'yo yan. Lumabi siya. Grabe, hindi naman ako matakaw. Natawa si Caleb. Alam ko naman yun, buntis ka lang. Kaya sige na, kumain ka pa. Ikaw, hindi ka pa kumakain. Napansin niyang hindi pa nababawasan ang pagkain na in-order nito para sa sarili. Panoorin lang kita, parang nabubusog na ako. Bakit? Pagkain ba ako at nabubusog ka? Hindi, pero masarap kong panoorin kumain. Nag-init ang mga pisngi niya at muling sumubo. Kumain ka rin, Caleb. I feel bad kapag ako lang ang kumakain. Baka hindi ako matunawan yan. Sige ka. Alright, kakain na rin ako. Subalit bago pa ito sumubo ay hinawakan ito ang baba niya at tila may kinuha roon. May kanin ka pa sa baba. Dahan-dahan sa pagkain ha. Yes po, sir. Bahagyang nakanguso at pabirong sagot niya. Tila may humaplo sa puso niya sa ginawa ni Caleb at sa lambing ng boses nito. Magaan ang dibdib na ipinagpatuloy niya ang pagkain. Thank you sa masarap na lunch, Caleb. Pasasalamat ni Sydney sa binata paglabas nila sa restaurant. You're always welcome, Sydney. Sa tingin mo ba satisfied yung baby ko? Napakurap siya sa sinabi ng lalaki. Baby mo? Ngumiti si Caleb. The baby you're carrying, Sydney. Wala sa sariling napatango si Sydney bago ngumiti. Akala ko pa naman ako yung tinawag niyang baby. Wika niya sa isip. Yun pala. Sa tingin ko naman, oo. Siyempre kapag satisfied ang mommy, satisfied din siyempre ang baby. Hinawakan niya ang maimpis pang tiyan. I know that. Kaya iwasan mong ma-upset at ma-stress, okay? If you need something, don't hesitate to tell me. Makakaasa ka, Caleb. Kinabukasan ay sinundo si Sydney ni Caleb para sa paglipat niya sa condo unit ng binata. Sa tawag na lang siya nakapagpaalam sa pinsang si Soda dahil kasalukuyang nasa isang coffee farm sa Batangas ang babae. I'll see you when I get back in Manila, okay? Wika sa kanya ng pinsan. Siguraduhin mo na aalagaan ka ng Caleb na yan, Sydney, ha? You don't have anything to worry about. Caleb will take care of me. Sagot niya sa pinsan. Dapat lang, ani Soda. Baka isampal ko lang sa mukha niya yung 10 milyon na ibabayad niya sa'yo kapag nalaman kong pinabayaan ka lang niya. Soda naman, sayang. Alin, yung 10 milyon? Meron din naman ako nun ah. Hindi, yung gwapong mukha niya. Nakangusong sagot niya sa pinsan. Narinig niya eksaheradang palatak ni Soda sa kabilang linya. Ewan ko sa'yo, Sydney. Natawa lang siya. Sige na, Soda. Nag-text na si Caleb. Bababa na ako. Anya sa pinsan bago ibinaba ang tawag. Dala ang maleta na dadalhin niya sa paglipat sa unit ng binata ay sumakay siya sa elevator para makababa sa lobby ng kondo. Pagbaba niya sa lobby ay naghihintay na sa kanya si Caleb. Munting na niyang mahigit ang hininga ng pasadahan ng tingin ng binata. Napakagwapo ng lalaki sa suot na polo shirt at maong na pantalon. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang ngitian siya nito. Bakit parang lalo siyang gumwapo ngayon? O baka dahil dinadala ko yung anak niya? Ani Sydney sa isip. Hi Sydney, ready to go? Tanong ni Caleb sa dalagang buntis. Nakangiting tumango siya sa binata. Kinuha nito mula sa kanya ang maleta niya. Pagkatapos ay iginiya siya nito sa parking lot kung saan naroon ang sasakyan nito. Bago tong kotse mo? Tanong niya kay Caleb pagpasok nila sa sasakyan. Kumpara sa dating BMW sedan nito, ay isang SUV ang dala ngayon ng binata. Yeah, naisip ko na baka mahirapan ka sa sedan kasi maliit lang yun. Unlike this SUV, mas makakakilos ka. Sagot ni Caleb. Sir naman, Caleb, maliit pa naman tong tiyan ko eh. Well, what can I say? I'm advanced.
Nakangiting sagot ni Caleb. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ni Sydney. Isang araw pa lang mula nang malaman nila na nagdadalang tao siya, subalit ramdam na niya ang pag-aalaga sa kanya ni Caleb. Put on your seatbelt, Sydney. Wika ni Caleb. Bago pa nga niya maikabit ang seatbelt ay inunahan na siya ni Caleb. Nagwala ang puso niya sa paglalapit nilang yun ng binata. Subalit otomatikong napatakip siya ng ilong nang makarating sa kanya ang pabango ni Caleb. Sydney, what's wrong? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Yung pabango mo, ang baho bigla. Nakatakip ang ilong na wika niya. Really? Lumayo sa kanya si Caleb at inamoy ang sarili. Sa hormones to, Caleb. Dati naman gustong-gusto ko yung pabango mo. Ang sarap amoyin. Nag-angat ng kilay si Caleb. Inaamoy mo ako dati? Nag-init naman ng mga pisngi niya. Hindi ko naman sinasadyang amoyin. Aksidente lang na naaamoy kita kapag magkalapit tayo sa office. Mahinang natawa ang binata. Well, that's good to hear. Akala ko matagal ka nang nababahuan sa pabango ko. Hindi ko lang nagsasabi. Mabango ka, Caleb, promise. Sa hormones lang to. Alright, magpapalit ako ng pabango. For now, let me just change my shirt. Kinuha ng binata ang isang nakatuping t-shirt mula sa drawer ng sasakyan. Pagkatapos ay hinubad nito ang suot na polo. Wala sa sariling napalunok si Sydney nang tumambad sa kanya ang katawan ni Caleb. Yun ang unang pagkakataon na nakita niya ang katawan ng binata. Baby, hindi lang gwapo ang daddy mo. Ang ganda rin ng abs niya. Wika ni Sydney sa isip na tila kinakausap ang nasa sinapupunan. Hindi nga niya namalaya na hindi niya inalis ang mga mata sa katawan ng binata hanggang sa nakapagpalit na ito ng pang-itaas. Suki ka ba ng gym tuwing weekend? Hindi napigil ang tanong ni Sydney sa binata. Ha? Bakit mo naman naitanong? Baling sa kanya ni Caleb. Ang ganda kasi ng katawan mo. Paano mo na-achieve yung six-pack abs mo kahit na busy ka sa trabaho? Well, I work out during weekends. But wait, binilang mo talaga yung abs ko? Bahagyang nakaangat ang kilay at tila naaaliw na tanong ng binata. Hindi ko naman sinadyang bilangin. Na-curious lang ako kaya napatitig ako. Depensa niya. You're blushing, Sydney. Puna ni Caleb. Kasi naman, baka isipin mo minamanya kita. Hindi pa totoo naman, Sydney. Usik sa kanya ng isang bahagi ng isip. Mahinang natawa lang si Caleb. It's fine, Sydney. I don't mind you staring at me. Nagiinit ang mga pisnging bahagya siyang napairap sa lalaki. Inaasar mo naman ako eh. Paano? Ngayon ko lang nalaman na cute ko palang asarin. Pigil ang ngiting muli siyang napairap dito. Binola mo pa ako. Magmaneho ka na lang nga. Isang naaaliw na tawa ang isinagot ng binata bago nito pinaandar ang sasakyan. Ilang sandali pa nga ay nakarating sila sa condo unit ni Caleb. Malawak yon at hindi lang isa ang silid. This will be your room. Wika sa kanya ng lalaki nang igiya siya nito sa silid na katabi lang ng kwarto nito. Kapag may kailangan ka, don't hesitate to tell me. Like I said, I will provide you with everything you need, Sydney. Salamat, Caleb. Arrange your things then rest for a while. Lalabas tayo mamaya. Saan tayo pupunta? We'll do some shopping. Wait, Caleb. Masyado pang maaga para bumili ng mga gamit ng bata na hindi pa nga tayo nakakapagpa-ultrasound eh. Ngumiti ang binata. Don't worry, I know that. Mga gamit dito sa bahay na kakailanganin mo ang bibilhin natin. Samahan mo na rin akong bumili ng bagong pabango. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya sa sinabi ni Caleb. Talagang alagang-alaga siya ng binata. Ilang oras pang nakalipas ay nagpunta sila sa malapit na shopping mall. Una silang nagtungo ni Caleb sa isang fragrance shop. What do you think of this, Sydney? Tanong sa kanya ni Caleb. Inabot nito sa kanya ang sample ng pabango na tiningnan nito. Sigurado kang ako yung papipiliin mo ng pabango mo? Ngumiti sa kanya ang binata. Well, we're doing this because of you, right? Ikaw ang sensitive ang pangamoy kaya ikaw ang pumili kung anong gagamitin kong pabango. Paano kung yung mabango para sa akin hindi okay sa'yo? Masuyong ngumiti si Caleb. It's okay, Sydney. As long as mabango sa'yo, okay lang sa akin. Besides, may tiwala ako sa taste ng nanay na magiging anak ko.
Ay, buntis ka ma'am? Congratulations! Naku, siguradong gwapo o maganda yung anak nyo. Wika sa kanya ng staff na nag-a-assist sa kanila. Walang duda yan, gwapo ng daddy eh. Sagot ni Sydney bago sumulyap kay Caleb. Nginitian siya ng binata. Maganda rin naman ang mommy. Lihim na kinilig si Sydney sa sinabi ni Caleb. Ay, oo naman sir. Perfect yung combination ng jeans niyo ni ma'am. Sang-ayon ng staff na siyang lalong nagpakilig sa dalaga. Sa huli ay hinayaan nga siya ni Caleb na mamili ng pabango nito. Ito na lang Caleb, huwag tong isa, masyadong mabango yun eh. Ayaw mo nung masyadong mabango? Eh baka lagi na lang kitang amuyin yan. Mahinang natawa ang binata. Pwede mo naman akong amuyin lagi. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilang mapangiti. Nakakahiya naman yun. It's fine, Sydney. Grabe naman, Caleb. Parang pati ako spoiled sa'yo ah. Of course. Remember, happy mommy, happy baby, right? Sagot nito bago pa birong kumindat sa kanya. Ay, ang sweet namang asawa ni sir. Komento muli ng staff. Sa halip na itama yun ni Caleb ay ngumiti lang ang binata. Mukhang okay lang sa kanya na mapagkamalan kaming mag-asawa. Kinikilig na wika ni Sydney sa isip. Pagkatapos lumabas sa perfume shop ay niyaya siya ni Caleb na mag-grocery. Habang naglalakad patungo sa supermarket ay nadaanan nila ang isang butik. Let's shop for some maternity dress. Baling sa kanya ni Caleb nang mapuna nitong nakatingin siya sa mga nakadisplay na maternity dress. Masyado pong maaga para magsuot ako ng ganyan. Then we'll just buy some. Mas okay na meron ka na agad habang maaga pa, di ba? Sa huli, nagpatianod siya kay Caleb sa loob ng shop. Parang bagay sa akin to. What do you think? Tanong niya kay Caleb nang iharap dito ang isang floral at lavender-colored na maternity dress. I think bagay naman sa'yo kahit ano. Nagsirko ang puso niya sa sinabi ng lalaki. Caleb naman, binabola mo ko eh. Nakangusong wika niya. No, I'm not. Ikaw na rin ang nagsabi na maganda ang jeans mo, di ba? Hindi kita pipiliin na maging nanay ng magiging anak ko kung hindi ako nagagandahan sa'yo, Sydney. Kaya naman hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi niya nang magpunta siya sa dressing room. Una niyang isinukat ang lavender dress. Dahil maliit pa naman ang tiyan niya ay malaki pa sa kanya ang damit. Sa kabila niyon ay lumabas siya para ipakita kay Caleb ang suot. Ano, bagay ba sa akin? Tanong niya kay Caleb. Huminto siya sa harap nito, suot ang maternity dress. Wow! Sambit ni Caleb habang nakatitig sa kanya. Wow, ang ganda? O wow, palitan ko na? Napakurap si Caleb. Pagkatapos ay tumikim ito bago siya pinasadahan ng tingin. You look beautiful in that dress, Sydney. You're glowing. Glowing? Parang si Mama Mary ba nung buntis siya? Kung sa bagay, virgin din naman ako tulad ni Mama Mary. Sa sinabi niyang yun ay natigilan si Caleb. Wait, you're still a virgin, Sydney? Nakangusong tumango siya sa lalaki. Wala pa akong experience. And yet, nag-volunteer ka na maging baby maker ko? Tumikim siya. Well, sabi ko nga sir, kailangan ko ng pera. At saka tiwala naman ako na aalagaan mo ako at hindi mo ako pababayaan. Hindi niya inaasahan na bigla ay yayakapin siya ni Caleb. Again, thank you, Sydney. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang sinabi ko na aalagaan kita at ang dinadala mo. Naniniwala ako, Caleb. Lumayo sa kanya ang lalaki at masuyong hinawakan ang magkabilang balikat niya. I mean it when I say you look beautiful in this dress. Tama na, Caleb. Baka kiligin na ako niyan. Sagot niya kahit ang totoo ay kanina pa siyang kinikilig. Well, you can't blame me. Sinasabi ko lang yung nakikita ko. Nakangiting sagot nito na lalong nagpalobo sa puso niya. Lahat ng sinukat na damit ni Sydney ay binili ni Caleb para sa kanya. Nag-grocery rin sila ng mga pagkain na naaayon sa buntis na tulad niya. Sa mall na rin sila naghapunan bago umuwi. Kinabukasan, nabigla si Sydney nang maunahan siyang magising ni Caleb. Pagpasok niya sa kusina ay naabutan na niya roon ng binata. Meron na ring nakahandang almusal. Nagluto ka? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti ang binata. Yeah, kumain muna tayo bago tayo pumasok sa trabaho.
Sana hindi ka na nag-abala. Sanay naman ako nakapilang at tinapay sa umaga. You're pregnant with my child, Sydney. Kailangan laging kumpleto ang pagkain mo. From now on, we will eat breakfast before going to the office, okay? And no coffee in the meantime for you. Parang maamong tupa na tumango siya kay Caleb. Noted, Caleb. Thank you rin sa breakfast. Sagot niya habang nakatingin sa mga pagkain inihanda nito. You're welcome. Next time sabihin mo kung ano ang almusal ang gusto mo para alam ko kung anong iluluto ko. Pwede rin namang ako yung magluto sa susunod. It's fine, Sydney. I don't mind cooking. Para sa'yo naman to at sa anak ko eh. How are you? Walang morning sickness? Hindi ka ba nahihilo? Nakangiting umiling siya. Okay naman ako, Caleb. Habang kumakain sila ng binata ay asikasong-asikaso siya nito. Kulang na lang ay isubo nito sa kanyang pagkain. Sa ginagawang yun ng binata ay hindi niya maitatanggi na lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya para rito. Siguradong spoiled sa itong anak mo paglaki. Ngayon pa lang na nasa tiyan ko, spoiled na eh. Paano pa kaya kapag lumabas na to? Komento niya kay Caleb. Am I spoiling you? Ginagawa ko lang naman yung responsibilidad ko sa'yo ah. Pero hindi mo naman ako kailangan laging pagsilbihan. Kaya ko pa namang asikasuhin ang sarili ko. Buntis lang ako, hindi naman ako baldado. Matamis nang umiti siya at nilagyan ng pagkain ng plato ng binata. Kumain ka rin, Caleb. Paminsan-minsan hayaan mo ring siklian ko ang mga ginagawa mo para sa akin. Hindi ba't plano niyang paibigan ng binata habang magkasama sila? Kaya habang nasa poder siya ni Caleb, ay kailangan niyang ipakita sa lalaki ang magandang katangian niya rito. Thank you, Sydney. Ako dapat ang mag-thank you. Ang sarap nitong luto mo. Husband material ka pala. Ang swerte rin ng mapapangasawa mo. Anya sa lalaki. At sana ako yun. Dugtong ng dalaga sa isip. Natawa si Caleb. Salamat sa pambobola, Sydney. Hindi kita binabola ah. Totoo yun. Ang ganda siguro ng pagpapalaki sa'yo ng parents mo. Ganyan din ba yung mga kapatid mo? Bahagyang kumunot ang noon ni Caleb. Why are you curious about my brothers? Masama ba? Sino bang pinakamabait sa inyo? Siyempre ako. Kung tatanungin mo rin kung sino ang pinakagwapo, siyempre ako rin. Nakangising tumango siya pagkatapos sumubo ng pagkain. Agree naman ako dyan. Talaga? Sa tingin mo, mas gwapo ako kay Carson at Carter? Oo naman. At hindi ko yun sinasabi dahil boss kita ha. Thanks, Sydney. Your answer made me happy. Malaki ang ngiting sagot ni Caleb. Masayang ipinagpatuloy nila ng binata ang pagkain ng almusal. Lagpas 1 oras pa ang lumipas ay nakarating sila ni Caleb sa opisina. Napag-usapan nila ng binata na saka siya hihinto sa trabaho kapag nasa 2nd trimester na siya at halata na ang pinagbubuntis niya. Sa ngayon ay ipagpapatuloy pa rin niya ang trabaho bilang sekretary nito. Kasabay niyon ay sisimulan na rin niya ang paghahanap ng papalit sa pwesto niya. Call me if you need something, Sydney. Bilin ni Caleb bago ito pumasok sa opisina. Ilang oras ang nakalipas habang inaayos ni Sydney ang schedule ni Caleb para sa linggong yon, ay tumunog ang intercom niya na direktang nakakonekta sa opisina ng binata. Sir, may papagawa ka? Tanong ni Sydney sa boss. Nothing, Sydney. I just want to check on you. Okay naman ako, sir. Good. Anong gusto mong lunch mamaya? Lumawak ang ngiti niya. Ililibre mo ako ng lunch? I told you I'll take care of you, right? Hindi kita masasabayan kumain ng lunch dahil may appointment ako. But I'll send lunch for you. So, anong gusto mong kainin? Teka, sir. Hindi pa ako makapag-decide. Narinig niya ang mahinang tawa nito sa kabilang linya. It's okay. Take your time. Gusto ko ng pasta pero hindi ko alam kung anong pasta ang gusto ko. Siguro kahit anong pasta dish na lang, sir. Tapos chocolate cake na din. That's all? Oo, yun lang, sir. Alright. Sagot nito bago nagpaalam sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas si Caleb para sa lunch appointment nito. Pagdating ng lunchtime ay dumating ang pagkain in-order nito para sa kanya. Nagulat nga lang si Sydney nang hindi lang isang klase ng pasta ang dumating, kundi 10. Sa halip na isang slice ng chocolate cake ay isang buong cake ang dumating.
Nagpapasalamat tuloy si Sydney na wala siyang kasama sa palapag na yon, dahil siguradong magtataka ang ibang makakakita sa dami ng pagkain dumating para sa kanya. How was your lunch, Cindy? Tanong ni Caleb pagbalik nito sa opisina. Sir naman, parang 100 bata naman ang laman ng tiyan ko sa dami ng pinadeliver mo. Nilagay ko na lang sa pantry yung mga natirang pagkain. Kumain ka rin kapag nagutom ka. Bahagyang ngumiti si Caleb at nag-angat ng kilay. Sabi mo kasi hindi mo alam kung anong pasta ang gusto mo. So nag-order ako ng marami para makapili ka. Natouch siya sa sagot ng binata. Thank you, sir. Pero next time wag na ganon. Sayang naman yung matitira. Hindi rin natin mauubos yun kahit iuwi natin. Okay, I'll take note of that next time. Pero nagustuhan mo naman ba yung lunch mo? Oo naman. Sobrang nabusog kami ni baby. Thank you. You're welcome, Sydney. That's what's important to me. Marahan ang ngiting sagot ni Caleb na siyang muling lihim na nagpakilig sa dalaga. Sa sumunod na mga araw ay patuloy ang pag-aasikaso sa kanya ni Caleb. Dumating na rin ang araw ng check-up niya sa kanyang OB-GYN. Okay ka lang, Caleb? Bakit parang tahimik ka? Tanong ni Sydney sa lalaki. Nasa tabi niya si Caleb habang nakahiga siya sa examination table sa loob ng klinik ng doktor niya. Excited lang ako marinig at makita ang heartbeat ni baby. Nakangiting sagot nito. Ilang sandali pa ay nakita na nila ni Caleb sa ultrasound monitor ang sagwal sa kanyang sinapupunan. Hindi napigilan ni Sydney ang pag-iinit ng sulok ng mga mata. Sumikip din ang dibdib niya nang marinig ang heartbeat ng bata sa sinapupunan niya. Nang ibaling niya ang tingin kay Caleb ay halos pareho sila ng ekspresyon ng binata. Namumula rin ang mga mata nito at tila nagpipigil ng iyak. Mula sa screen ay sinalubong ni Caleb ang mga mata niya. Ngumiti siya sa binata. Sa halip ng ngiti ay isang yakap ang isinagot sa kanya ng lalaki. I can't believe I'm going to be a dad. Wika ni Caleb nang sandali silang iniwan ng doktor. Mahina siyang natawa. Believe it now. May heartbeat na oh. Thank you, Sydney. Thank you so much. This won't be possible without you. Buong pusong pasasalamat ni Caleb sa dalagang buntis. Lumobo ang puso ni Sydney sa narinig. Ngumiti siya sa lalaki. Sa halip na pakawalan ay hinawakan ni Caleb ang magkabilang pisngi niya at hinalikan siya sa mga labi. Pareho silang nabigla ni Caleb sa ginawa nito. Subalit bago pa may makapag-react sa kanilang dalawa ay bumalik na ang doktor. Mabilis silang naghiwalay ni Caleb. Mommy, Daddy, okay lang kayo? Tanong ng doktor. Tumikim si Sydney at ngumiti kay Dr. Francisco. Okay lang naman po, Doc. Umakto sila ni Caleb na tila walang nangyari sa harap ng doktor. Subalit paglabas nila sa ospital at pagpasok sa kotse ng binata ay hinarap siya nito. Sydney, about what happened earlier. Okay lang yun, Caleb. Mabilis na sansala niya sa binata bago pa nito masabi na nagsisisi ito sa nagawa. Ha? Okay lang sa'yo? You're not mad at me for kissing you? Tila nabigla at hindi inaasahang wika nito. I mean, naiintindihan ko na masyado ka lang masaya kaya nahalikan mo ako bigla. Saka, Caleb, nabasa ko rin sa internet na dapat nga maging sweet ka sa akin dahil nararamdaman din yun ng baby na dinadala ko. Kinagat niya ang ibabang labi at ngumiti sa lalaki. So okay lang kung yakapin mo ko or halikan paminsan-minsan. Para kahit nasa tiyan ko pa lang tong anak mo, ramdam na agad niya na mahal mo siya. And it's fine with you? Me being affectionate with you? Oo naman. Kumpara naman yun sa ikabubuti ni baby eh. Ngumiti si Caleb. Okay, I will do that. Thank you, Sydney. Kinuha nito ang isang kamay niya at pinatakan ng halik. Gumanti siya ng ngiti kay Caleb kasabay ng pagwawala ng dibdib. Sa sumunod na mga araw ay mas ramdam pa nga ni Sydney ang pagiging maalaga ni Caleb. Simula rin nang halikan siya ng binata, ay hindi na makalimutan ni Sydney ang pakiramdam ng mga labi nito sa kanya. Ano ba tong ginawa ni Caleb sa akin? Hindi mawala-wala sa isip ko yung mga labi niya. Wika ni Sydney sa sarili habang mag-isa siyang nakahiga sa kama. Nang gabing yon ay hindi siya makatulog dahil paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang ginawang paghalik ni Caleb. Nakailang baling na siya sa kama subalit ayaw siyang dalawin ng antok. Sa huli ay nagpasya siyang magpunta sa kusina para muling magtimpla ng gatas. Naabutan niya roon si Caleb.
Sydney, bakit gising ka pa? Tanong sa kanya ng binata. Hindi ako makatulog eh. Lumapit sa kanya si Caleb at masuyong hinawakan ng kamay niya. What's wrong? May nararamdaman ka ba? May gusto ka mang kainin? Dumako ang mga mata niya sa labi nito. Gusto ko ng kiss, Caleb. Bulalas niya. Kiss? Nabiglang gagad ni Caleb. Nang sandaling yon ay tila gusto niyang takpan ang muka sa kahihiyan. Wala. Just forget what I said. No, you told me that you want a kiss. Care to elaborate, Sydney? Kinagat niya ang ibabang labi. Ano kasi, I know it sounds crazy pero nakikrave ako sa kiss mo. Hindi ko rin maintindihan eh. Ewan ko rin dito sa hormones ko. Isang masuyong ngiti ang ibinigay sa kanya ng lalaki. It's okay, Sydney. I've read that pregnant women are horny. So I guess you craving for a kiss is just normal. Really? Normal tong nararamdaman ko? For a pregnant woman, yes. So, hahalikan mo ako? Bumaba ang mga mata nito sa labi niya. I told you I'd give you everything you need, right? Kung gusto mo ng halik, of course, ibibigay ko sa'yo. Kasabay ng pagwawala ng puso ay nag-init ang mga pisngi niya. So, anong kiss ba yung gusto mo? Tanong ni Caleb. Napanguso siya. Kung ano yung kiss na kaya mong ibigay, ikaw naman yung expert pagdating sa ganyan eh. Expert? Oo, ikaw yung siguradong marami nang nahalikan sa atin. Wala pa nga akong experience eh. Mahinang natawa si Caleb. You're cute when you're pouting like that, Sydney. Bakit? Hindi ba totoo? Na marami ka nang nahalikan? Tila pigil ang ngiting umiling ang binata. Contrary to what you believe, I don't have a lot of experience. But you do trust me that I'll take care of you, right? Oo naman, syempre. Walang pag-aalin lang ang sagot niya. Good. Ngumiti si Caleb kasabay ng paghawak sa mukha niya. Pagkatapos ay unti-unting bumaba ang mga labi nito sa kanya. Tila pansamantalang huminto ang paghinga ni Sydney nang maramdaman ang mga labi ni Caleb. Kusa siyang napapikit at napahawak sa dibdib ng binata kasabay ng kusang paggalaw ng mga labi niya. Maraan at punong-puno ng pag-iingat ang bawat kumpas ng labi nito sa kanya. Bago pa lumalim yun ay lumayo sa kanya si Caleb. Was that okay? Masuyong tanong ni Caleb. Lumunok siya habang nakatingin sa mapulang mga labi nito. Okay na okay. Pwedeng isa pa? You want more? Kagat ang labi at pigil ang ngiting tumango siya. Pwede? I can't say no to the mother of my child. Can I? Baka magtampungan ako. Pwede namang humindi kung ayaw mo. Ngumiti si Caleb. Don't worry, gusto ko rin naman eh. Bago pa siya makapagsalita ay muli nang sinakop ni Caleb ang mga labi niya. Sa pagkakataong yon, sa kabila ng pag-iingat ay ramdam niya ang mas malalim na pag-angkin ni Caleb sa mga labi niya. Habang lumilipas ang bawat segundo na magkalapat ang labi nila, ay tila lalo siyang naaadik sa halik ng binata. Pareho nilang habol ang hininga ni Caleb nang maghiwalay sila. I think that's enough kissing for tonight, Sydney. Mahinang sambit ng binata. Napansin niyang mapungay ang mga mata ni Caleb at bahagyang namumula ang muka. Lumunok siya at tumango. Thank you, Caleb. You're welcome. Masuyong sagot ni Caleb. Inayos nito ang buhok niya bago siya pinatakan ng halik sa noo. Let's go back to sleep. Come on. Pagbalik ni Sydney sa silid ay ilang minuto pa siyang nakangiti sa kawalan habang hawak ang mga labi. Ang sarap humalik ng daddy mo, baby. Sambit niya bago siya tuluyang dalawin ng antok. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan ni Sydney sa mga nagdaang araw, nakahanda ng almusal nang magising siya. Sabay silang nag-almusal bago naghanda papasok sa trabaho. Paalis na sila ng umagang yon nang mapansin niyang nakatingin si Caleb sa mga labi niya. May dumi ba ako sa muka? Tanong niya sa binata. Umiling ang lalaki. I'm just wondering if you're not craving for something. Wala naman. How about a kiss? Hindi ka ba nagkikrave sa kiss ngayon? Napaawang ang mga labi niya. Bakit siya nagtatanong kung nagkikrave ako ng kiss? Hindi kaya nagustuhan niya rin yung lips ko? Ani Sydney sa isip. Bakit ka nagtatanong?
Gusto mo ba akong halikan? Nakangusong tanong niya sa binata. Namula ang mukha ni Caleb. Bago pa ito makasagot ay nakangiting tinawid na ni Sydney ang distansya nila at humawak sa dibdib ng lalaki. Come to think of it, parang gusto ko nga ng kiss ngayon. Nangingiting sambit niya. Napangiti rin si Caleb. Really? Then I guess I'll kiss you. Kasunod niyon ay sinakop nga ni Caleb ang mga labi niya. Subalit napilitan silang maghiwalay nang tumunog ang cellphone ng dalaga. Tila binuhusan siya ng malabig na tubig nang makitang ang ina niya ang tumatawag. Nag-excuse siya sa lalaki para sagutin yon. Mama, napatawag ka? Bati ni Sydney sa ina na nasa kabilang linya. Well, Iha, masama bang kamustahin ko ang anak ko? It's been 3 months since you went home. Wala ka bang balak na bisitahin kami ng papa mo? Sagot sa kanya ng ina. Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry ma, busy kami ni Soda sa coffee shop. Alam mo na, nagsisimula pa lang ang negosyo namin kaya kailangang hands-on kami. Don't worry about me ma, I'm fine here in Manila. I know you are, Sydney. Pero sana naman maisipan mong umuwi para bisitahin kami ng papa mo. Miss na miss ka na namin anak. I will ma, kapag nakahanap ako ng libreng oras. I miss you both too. Kagat ang labing wika niya sa ina. Pagkatapos niyang magpaalam sa ina ay bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Caleb. Are you okay? May I know who called you? Tanong ng binata. Si mama. Nangangamusta lang kung okay ako dito sa Manila. Did you tell them about your condition? Tipid ang ngiting umiling siya. Hindi ko sinabi sa kanila, Caleb. I don't think they'd agree to this. Baka kapag nalaman ng ama na pumasok siya bilang sekretarya at ngayon ay baby maker pa ng boss niya, ay atakihin ito sa puso. Tila may gustong sabihin sa kanya si Caleb, subalit sa huli ay ngumiti lang ito bago hinawakan ng isang pisngi niya. You might want to redo your lipstick. Akala ko hahalikan mo ako ulit. I want to, but we can't afford to be late today. Sumulyap siya sa suot na relo. Oo nga pala, may importanteng presentation ka ngayong umaga. Tara na. Yung lipstick mo. Sa sasakyan na lang, sagot niya kay Caleb. Tumango ang binata bago sila sabay na lumabas ng condo unit nito. Pagdating nila ni Caleb sa opisina ay agad silang naging abala ng binata para sa presentation nito ng umagang yun. Sir, ikaw connect ko na yung laptop mo sa projector. Wika niya kay Caleb pagdating nila sa boardroom. Sila pa lamang dalawa ang tao roon. I'll do it myself, Sydney. Just take a seat. Iminwestra nito sa kanya ang bakanting upuan. Sir, sekretary mo ako, di ba? You are. Ako ang boss mo, di ba? So when I tell you to sit down, you should follow me. Marahang umiti ito at kinuha sa kanya ang folder na hawak. Anong gagawin ko, sir? Nakangiting nag-angat ng kilay ang binata. Maupo ka na lang dyan at panoorin ako. Sa huli ay sinunod na lang niya si Caleb. Ilang sandali pa ay dumating na ang 3 foreign investors na pagpepresentahan ng binata. Maayos na natapos ang presentation nito. Pagkatapos magpaalam ng mga bisita ni Caleb, ay isa sa mga yon ang lumapit kay Sydney. You're Mr. Navarro's secretary, right? I'm sorry but I didn't get your name earlier. Nakangiting tanong ng lalaki kay Sydney. Ngumiti siya sa kaharap. Sydney, sir. Nice to meet you, Sydney. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Are you single? Can I invite you to go out with me? Subalit bago pa niya tanggapin ang kamay ng lalaki, ay naramdaman na niya ang pagtabi sa kanya ni Caleb. I'm sorry, Jake, but my secretary is off limits. She's mine. Seryosong sagot ni Caleb sa lalaki. Pinaglipat-lipat ng kaharap ang tingin sa kanila ni Caleb, habang si Sydney naman ay tila huminto ang tibok ng puso sa narinig. Oh, I'm sorry. I don't know she's your girlfriend, Caleb. Anang lalaki. Anyway, it's nice to meet you, Sydney. I don't know if Caleb has told you but we're classmates in Harvard before. Sa kabila ng pagkabigla ay ngumiti siya sa kaharap. Bumaling sa kanya si Caleb at masuyong hinalikan siya sa gilid ng sentido. Good job on the presentation, sweetheart. I'll just usher Jake out. Bago pa makasagot si Sydney ay nawala na sa tabi niya si Caleb. Naiwan siyang tulala sa boardroom.
Hindi siya makapaniwalang ipinakilala siyang girlfriend ni Caleb sa ibang tao at hinalikan pa siya nito. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya habang inaayos niya ang hard copy ng presentation ni Caleb. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nakabalik na ang binata sa boardroom. I'm sorry about Jake, Sydney. Wika sa kanya ni Caleb. Hinarap niya ang binata. Okay lang, sir. Pero bakit mo ako pinakilalang girlfriend sa harap niya? What if makarating yun sa ibang executives ng kumpanya? I don't mind. I want you to be my girlfriend for real anyway. Namilog ang mga mata niya. Sir? Nakangiting nilapitan siya ng binata. Just Caleb, Sydney. Kahit nandito tayo sa office, Caleb na lang. Hinawakan nito ang kamay niya. I like you, Sydney. And I've been wanting to tell you this for days now. Caleb? The past few days, I realized I'm slowly falling in love with you. Nung unang beses kitang hinalikan, akala ko masaya lang ako kaya ako nagawa yun. But then I realized that I really wanna kiss you. I realized na hindi lang kita gustong alagaan dahil dinadala mo ang anak ko, kundi dahil gusto na talaga kita. And when you ask me for kisses, hindi ka na mawala-wala pa sa isip ko. I no longer just want you as a baby maker, Sydney. I want you in my life, permanently. I want you to be my girlfriend, and soon my wife. Buong pusong pahayag ni Caleb. So from now on, liligawan kita, hanggang sa pumayag kang mapasakin. Caleb, seryoso ba to? Paalala ko lang, buntis ako sa anak mo ha. Hindi mo ko pwedeng biruin ng ganito. Nagbabadya ang luhang sagot niya sa lalaki. Seryosong sinalubong ni Caleb ang mga mata niya. I'm not kidding, Sydney. Seryoso ako sa sinabi ko. Seryoso ako sa'yo. You know what? I think I'm already in love with you. Okay. Tango niya sa binata nang sa wakas ay mag-sink in sa kanya mga sinabi nito. Boyfriend na kita. Wait, just like that? You'd agree to be my girlfriend? Do you even like me, Sydney? Nabiglang tanong ni Caleb. Mahinang natawa siya sa kabila ng pagpipigil na maiyak. Do I even like you? Of course I do. Sinong hindi mahuhulog sa lalaking tulad mo? I feel the same way with you, Caleb. So, bakit pa ako magpapakipot kung gusto rin naman kita? Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Caleb nang bumaba ang kamay nito sa baywang niya. So, from now on, pwede na kitang halikan kahit kailan ko gusto? Pwede, basta ikaw. Good. Masuyong sagot nito bago pinaglapat ang mga labi nila. Walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ni Sydney ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwalang natupad ang dasal niya na magustuhan ni Caleb. Simula nga nang naging magnobyo sila ni Caleb, ay dumoble ang pag-aalaga ng binata sa kanya, at lalo pa itong naging sweet. Wala na siyang mahihiling pa sa pagmamahal na pinapakita ng lalaki. Sabado ng gabi, nagluluto si Caleb ng hapunan nila nang bigla siyang mag-crave ng pochero. Maghahanap ako ng restaurant na nagsaserve ng pochero. Wika ni Caleb sa kanya. Lumabi siya habang nakayakap sa katawan ng binata. No, gusto namin ni baby yung luto mo, daddy. Masuyong hinaplos ng nobyo ang buhok niya. Hindi ako marunong magluto ng pochero, love. Baka hindi ka masarapan kapag ako nagluto. Basta gusto namin ni baby yung luto mo. Nakangusong giit niya. Alright, I'll try to cook pochero. Pero kapag hindi masarap, order tayo, okay? Nakangiting tumango siya bago ito hinalikan sa pisngi. Thank you, Daddy Caleb. Isa pang ang kiss, love. Pilyong wika ng binata. Mamaya na yung kiss ulit. Magluto ka muna ng pochero. Isang kiss lang eh. At dahil marupok si Sydney pagdating sa nobyo, ay pinagbigyan niya ito. Sarap naman ang kiss na yun. Parang pwede na akong hindi kumain ng hapunan. Malaki ang ngiting wika ni Caleb. Ngumuso si Sydney. Paano naman ako? Yung pochero ko. Siyempre magluluto ako para sa dalawang baby ko. Malambing na sagot ng nobyo. Tatawagan ko muna yung asawa ni Carter. I'll ask her if she can send me her pochero recipe. She's a chef kaya alam kong alam niya yung lutuin. Sandaling humiwalay sa kanya si Caleb para tawagan ang asawa ng kapatid nito. Hello, Corinne. I need your help. Can you send me your pochero recipe? Anito sa kausap. Sure. Magluluto ka ng pochero?
Tanong ng babae sa kabilang linya. Naka-loudspeaker ang cellphone ng binata kaya naririnig ni Sydney ang usapan ng mga ito. Nagre-request yung girlfriend ko eh. May girlfriend ka na? Malakas ang boses ng gagad ni Corinne. Oh my God, kaya ba ilang linggo ka ng absent sa family dinner kasi busy ka sa girlfriend mo? Kailangan ipakilala mo sa amin yung girlfriend mo, Caleb. I'll bring her on tomorrow night, Corinne. Pero yung recipe muna ang unahin mo. Natatawang sagot ni Caleb sa kausap bago nagpaalam dito. Kinabukasan nga'y isinama si Sydney ni Caleb sa bahay ng mga magulang nito. Mainit na sinalubong si Sydney ng pamilya ng nobyo. You're my son's secretary, aren't you? Tanong kay Sydney ng ina ni Caleb na si Dr. Faith. Pagkatapos niyang tumango sa ginang ay tila hindi makapaniwalang bumaling ito kay Caleb. My God, Caleb, iho, hindi mo sinabi na si Sydney pala ang girlfriend mo. Sydney and I just got together, Mom. Sagot ni Caleb sa ina. Mula pa kanina ay hindi binibitiwan ng nobyo ang kamay niya. Hanggang sa anyayahan sila ng mga magulang nito patungo sa dining room ay hindi siya hinihiwalayan nito. Akala ko si Kuya Carter lang yung clingy sa inyong tatlo, pero ikaw din pala, Kuya Caleb. Tukso kay Caleb ng bunsong kapatid nito na si Olive. Maiintindihan mo rin ako kapag nagmahal ka na, Princess. Sagot naman ni Caleb sa kapatid. Pagdating sa hapagkainan ay biglang sumama ang pakiramdam ni Sydney. Bago pa bumaliktad ang sikmura niya dahil sa amoy ng kare-kare, ay tinakpan na niya ang ilong. Love, okay ka lang? Nag-aalalang baling sa kanya ni Caleb. Yung kare-kare, hindi ko gusto yung amoy, love. Mabilis niya inutusan ni Caleb ang isa sa kasambahay na alisin sa mesa ang putahing binanggit niya. Caleb, iho, is your girlfriend pregnant? Curious na tanong ni Dr. Faith. Doon lang napansin ni Sydney na nakatingin sa kanila ang buong pamilya ni Caleb. Sumunyap sa kanya si Caleb bago bumaling sa pamilya nito. Well, balak sana namin kayong surprisahin ni Sydney. Pero I guess nahulaan nyo na. Yes, Sydney is pregnant. Magkakaanak na kami. Napuno ng malakas na singhap ang silid. Ilang buwan na? Oh my God, Caleb. Nauna pa talaga na mabuntis si Sydney bago mo pakasalan. Hindi makapaniwalang wika ni Dr. Faith. Iho, ano na lang ang sasabihin ng pamilya ni Sydney? Hindi kita pinalaking ganyan. Tila akmang papaluin ng ginang ang braso ng anak nang magsalita si Sydney. Tita, huwag niyo pong pagalitan si Caleb. Sydney got pregnant first before we even got together, Mom. Wika naman ni Caleb sa ina. Sa huli ay inamin nila ni Caleb sa pamilya nito ang katotohanan kung paano nabuo ang magiging anak nila. Well, now that Sydney is already pregnant, kailangan mo nang hingin ng kamay niya sa mga magulang niya. Wika naman ng ama ni Caleb na si Engineer Oliver Navarro. I will do that, Dad. After her next check-up with her doctor, we'll visit her family in Davao. Sagot ni Caleb sa ama. Tahimik si Sydney habang binabanggit ni Caleb sa pamilya nito ang plano nila. Napag-usapan na nila ng nobyo ang planong pagbisita nila sa mga magulang ng dalaga. Kaya naman alam ni Sydney na sa lalong madaling panahon ay kailangan na niyang sabihin sa binata ang totoong estado ng buhay niya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa niya nasasabi sa lalaki ang totoong dahilan kung bakit siya pumasok na sekretarya nito. Kinabukasan, nasa gitna si Sydney na pagre-review ng mga profile ng mga aplikanteng nag-a-apply bilang sekretary ni Caleb, nang isang pamilyar na lalaki ang bumati sa kanya. Sydney, ikaw nga yan. Bati kay Sydney ni Frank. Naging kaklase niya noong high school ng binata. Ang mga magulang nito ay kaibigan ng mommy niya. Frank! Nabiglang bati ni Sydney sa lalaking nasa harap. What are you doing here? I have a meeting with Mr. Caleb Navarro. Mr. Alonso sent me here as his representative. Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo rito, Sydney. Are you working for Caleb Navarro's company? Bago pa siya makapagsalita ay bumukas ang pinto ng opisina ni Caleb. Sabay silang bumaling ni Frank sa binata. Agad na nagpakilala si Frank kay Caleb. Magkakilala kayo ni Sydney? Kunot ang noong tanong ni Caleb sa lalaking bagong dating. Yes, Mr. Navarro. Sydney and I were classmates in high school. Magkaibigan din ng mga magulang namin. Madalas kami nun sa hacienda nila kapag bakasyon sa eskwela. I didn't know she was in Manila. And I was more surprised to see her here, working as your secretary.
Bumaling sa kanya si Frank. How are your parents, Sydney? Isang taon na rin akong hindi nakakauwi sa Davao. I can't believe na pinayagan ni Doña Celia na magtrabaho dito sa Manila ang unika iha niya. But I'm happy to see you again. Namiss kita. Gusto niyang sawayin si Frank at sabihing tumigil na sa pagsasalita, subalit hindi niya maibuka ang bibig. Nang ibaling niyang atensyon kay Caleb ay napansin niyang lalo pang lumalim ang pagkakunot ng noo nito. Sydney is my girlfriend. She only works as secretary for the meantime. Can we proceed to the meeting now? I'm a very busy man. Wika ni Caleb kay Frank bago bumaling sa kanya. We will talk later, Sydney. Nangihinang napaupo si Sydney sa swivel chair niya nang maiwan siyang mag-isa sa workstation niya. Tila may pumiga sa puso niya nang maalala ang ekspresyon ni Caleb. Nalaman na ni Caleb ang totoo bago ko pa man masabi sa kanya. Wika niya sa isip, at base sa madilim na ekspresyon ng binata, hindi nito nagustuhan ang nalaman. Don't worry, Sydney. Just explain everything to Caleb. Maiintindihan ka niya. Pangaalo niya sa sarili. Halos kalahating oras siyang naghintay bago lumabas si Caleb kasama si Frank. Sydney, I have to go. Send my regards to your parents. Wika sa kanya ng Frank nang magpaalam itong aalis na. Isang tipid na tangwa lang ang isinugot niya sa lalaki. Sydney, let's talk inside my office. Bumaling siya kay Caleb. Hanggang ngayon ay seryoso ang mukha ng binata. Lalong nadagdagan ng kaba niya nang sundan ito sa loob ng opisina. I believe you have something to tell me, Sydney. Tanong ni Caleb nang harapin niya ang binata. Humugod si Sydney ng malalim na hininga bago sinalubong ang tingin ng lalaki. Yes, Caleb. Tungkol to sa narinig mong sinabi ni Frank. I'm listening, Sydney. I lied to you when I applied as your secretary. Kagat ang labing pag-amin niya sa lalaki. Totoo na galing ako sa Davao, but I lied about my status in life. Galing ako sa marangyang pamilya. My parents own a huge farm in Davao, and my family is one of the richest in the province. Nakapag-aral din ako sa ibang bansa. I finished graduate school in the US. Hindi ko lang nilagay sa resume ko. Why did you apply as my secretary then? Gumuhit ang maliit na ngiti sa mga labi niya. Because I like you, Caleb. I like you the first time I saw you. You didn't know this, pero una kitang nakita sa isang coffee shop dito sa Manila. The very first moment I laid my eyes on you, my heart skipped a beat. Sa lahat ng lalaki, tanging sa'yo ko lang naramdaman yun. That's why I decided to look for you. At nang malaman ko nga na kailangan mo ng secretary, nag-apply ako. I decided to lie about my status in life dahil ayokong magtaka ka kung bakit nag-apply ang isang katulad ko bilang secretary mo. You like me from the start? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Caleb. I do, Caleb. Yun din ang totoong dahilan kung bakit nag-volunteer ako na maging baby maker mo. I didn't do it for the money. I did it because I'm in love with you. At umaasa ako na kapag pinagbuntis ko ang anak mo, mas mapapalapit tayong dalawa sa isa't isa at makukuha ko ang loob mo. It happened, Sydney. We started living together, and I fell in love with you. I know. And it felt like a dream when you told me you're in love with me, Caleb. Lumunok siya bago nagpatuloy. I'm so sorry for lying to you. But I want you to know that my status in life was the only thing I lied to you about. Everything else is true. I'm really in love with you. Believe me when I say that I'm hopelessly, irrevocably, and madly in love with you. Marahang hinawakan ni Caleb ang kamay niya. I also have something to tell you, Sydney. Kinigat niya ang ibabang labi kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Please don't tell me makikipaghiwalay ka sa akin, Caleb. What? Of course not, baby. Mabilis na sagot nito. What I was about to tell you is that I already know your status in life since I accepted you as my secretary. Huh? How come? Umangat ang sulok ng mga labi ni Caleb. Do you really think you can lie to me that easily? Before I accepted you as my secretary, I did a background check on you, Sydney. I found out you're the daughter of a rancher in Davao. Alam ko rin na nag-aral ka sa Amerika. Kung ganon, bakit hindi mo ako kinumpronta? Bakit mo ako tinanggap na sekretary mo kahit na alam mong nagsinungaling ako?
I thought you ran away from home and wanted to start a new life here in Manila. That's why I accepted you and gave you a chance to work for me. Hindi ko naisip na kaya ka pumasok ng sekretary ko dahil gusto mo ako. Kung alam mo naman pala simula pa lang, bakit mukha kang galit kanina nung narinig mo si Frank? I looked upset because I'm jealous, Sydney. I feel like that guy likes you, and I don't like the way he looks at you. Nagsiselos ka lang kanina, ganon? Hindi makapaniwalang tanong niya. Mula sa kamay niya ay umakyat ang palad nito sa mukha niya. Masuyong hinaplos ni Caleb ang pisngi niya. I couldn't help it, love. I only want you for myself. Gusto ko, akin lang ang buong atensyon mo. Napanguso siya bago ngumiti sa lalaking minamahal. Huwag ka mag-alala dahil sayo lang ako, Caleb. Wala kang dapat na ipagselos dahil sayo lang ang buong atensyon ko. I don't care about Frank or any other guys. You're the only man I'm in love with. At hindi yun magbabago. And I love you so, Sydney. Thank you for going after me. Kung hindi mo ginawa yun, hindi ko makikilala ang babaeng mamahalin ko at magiging ina ng mga anak ko. Buong pusong wika ni Caleb. Ikaw man ang unang nagmahal sa ating dalawa. Binapangako ko naman sa'yo na mamahalin kita at aalagaan hanggang sa pagtanda natin, Sydney. Sandali siyang binitiwan ni Caleb upang kunin ang isang maliit na kahon sa drawer ng mesa nito. Pagkatapos niyon ay lumuhod sa harap niya ang lalaki. Will you marry me, my love? Will you say yes to spending your whole life with me? And to the family that we're going to make? Yes. Yes, I will, Caleb. Lumuluhang sagot niya sa pinakamamahal. This is her dream, kaya hindi na niya pakakawalan pa. Nagbunga ang lahat ng sakripisyo niya at panalangin na mahalin din pabalik ni Caleb. At ngayon nga'y inaalok na siya nito ng kasal, kaya walang pagsidla ng kaligayahan niya. Isinuot ni Caleb sa kanya ang singsing bago tumayo para punasan ang mga luha niya. Pagkatapos ay saka sila nagsalo sa isang matamis na halik. I love you, Sydney. I love you too, Caleb. Thank you for loving me back. Mahigpit na yakap ang iginanti sa kanya ni Caleb. Pagkatapos ay hinagkan nito ang tiyan niya. 3 linggo ang lumipas ay lumipad sila ni Caleb pa Davao upang formal itong ipakilala sa mga magulang niya. Buong pusong tinanggap ng pamilya niya si Caleb. Excited na nga ang mama at papa niya sa paparating nilang baby at sa kasal nila ni Caleb. At 2 buwan pa ang nakalipas, ginanap na ang kasal nila ng lalaking minamahal. Ilang buwan pa ang lumipas ay isinilang na ni Sydney ang panganay na anak nila ni Caleb, na siya ring naging tulay upang mabuo ang pag-iibigan nila ng asawa. At sa mga sumunod na mga taon, ay nasundan pa ng 2 supling ang pamilya nila. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.